bumagsak sa record low na 60 pesos and 10 centavos ang piso kada dolyar kahapon. Ito ay kasunod ng pagpalo ng krudo sa $108 kada barrel sa world market dahil sa tensyon sa Middle East. Babala ng mga ekonomista, posibleng tumaas ang inflation at dumami ang mahihirap sa bansa. Kaya panawagan nila, huwag ipasa sa ordinaryong Pilipino ang bigat ng oil crisis at ituon ang tulong sa mahihirap at fuel-dependent sectors. Para pag-usapan ito, magkakasama natin si Sir Sonny Africa, ang Executive Director ng Socio-Economic Think Tank na Ibon Foundation. Magandang tanghali po sa inyo, Sir. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl. Masa po sa lahat ng mga viewers niyo. Sir Sonny, sa pagbagsak ng piso sa record low na 60 pesos at 10 centavos kada dolyar, gaano po kalala ang implikasyon nito sa kabuuang ekonomiya ng Pilipinas? Malala talaga siya kasi tulad na banggit nyo, tumataas ang presyo ng crudo at na-double whammy tayo ngayon, bumagsak din yung piso. So isang halimbawa lang, kung hindi bumagsak yung piso, actually yung dating 8,000 pesos per barrel na crudo ay 8,000 pesos lamang. Ngayon, dahil sa pagbagsak ng piso, naging 8,200. So, ang pinaka nakakatakot dito ay kung walang karampatang hakbangin ng pamahalaan, may tansya kami siguradong dodoble ang inflation sa mga darating na buwan at maaaring pagpasok ng bagong taon, lalo na kung tumagal yung gera, yung gulo sa gitnang silangan at epekto sa oil supplies, baka actually mag-tripling inflation pagpasok ng bagong taon. Practically, halos sigurado na dahil sa liit ng suporta na binibigyan ng gobyerno, nadinig ko yung news report kanina lang na ang kaunti na nabibigyan ng suporta, siguro minimum nakita natin ay 2 hanggang 3 milyong pamilyang Pilipinong ay natutulak sa ilalim ng linya ng kahirapan sa mga darating na buwan. So, Sir Sonny, ano yung konkretong epekto nito sa karaniwang pamilyang Pilipino po? Well, ang pinaka-basic kasi, kung dumoble ang inflation, ibig sabihin yung dati na mataas na presyo ng bilihin, lalong tataas pa, kulang na kulang ang gastusin, ang kita para sa gastusin. Kasi wala namang kahalintulad na pag-increase ang purchasing power nila. Kung maalala natin, yung ulat nga ay bumagsak actually yung employment natin. Dumami yung mga informal na hindi nga, mababa na nga yung sahod, marami pa hindi actually sahuran. So hindi sumasabi ang kita ng pamilyang Pilipino. Ang mangyayari, tulad na nangyari sa panahon ng krisis palagi, nagtitipid, nababawasan ang kanilang paggastos sa mga batiyang pangailangan, lalo na ng pagkain, at natutulok sila sa kahirapan. Kaya para sa amin, every time makadinig kami ng report tulad ng kanina lamang, tapos yung pinagmamalaki ng pamahalaan na may ilang libong natutulungan, may ilang libong nabibigay, sa totoo lang, susuriin natin, nagmumula tayo sa sitwasyon, humigit kumulang 18 million ang pamilyang Pilipinong mahirap pagpasok ng taon, wala pa itong gulo sa gitnang silangan, lalo silang ngayon maitutulak sa kahirapan kasi yung sinasabing ayuda ng gobyerno, hindi para sa lahat, kaya nabanggit na naman kanina, hindi sapat para sa kanilang pangailangan, tapos panandalian lamang. So para sa amin, sana bawiin ni Pangulong Marcos yung pagsabi na normal naman ang sitwasyon, huwag mag-abala, huwag magbahala, nag-a-adjust naman tayong lahat. Kailangan bawiin yan kasi kung may ilan na may mayaman, malalalim ang bulsa, nakaka-adjust, yung mayorya, di hamak, pinakamalaking bahagi ng Pilipino, naghihirap na talaga. Starting with yung mga transport groups natin. Pero sir, hindi rin naman natin may kakaila na humahanap naman ng paraan o gumagawa naman ng hakbang ang pamahalaan na makapagbigay ng tulong tulad nga itong cash assistance at fuel subsidy. Pero you were saying it is not enough. Kulang pa rin ito at napakaliit na sektor lamang itong matutulungan nito. Ano pa yung pwede, saan dapat, paanong klaseng tulong ba ang dapat gawin ng pamahalaan para hindi ganoon kasakit yung epekto nitong inflation at pagtataas ng presyo sa petrolyo? Baitang-baitang yung tulong eh. Siyempre, ang pinakaunang kailangan tulungan, yung mga pinaka-sensitibo dun sa pagtaas ng presyo ng crudo, ng diesel, gasolina, yung transport sector. Pero ihalimbawa lang natin yan.
Sa huling kwenta, about 2.2 million ang transport workers, mga 1.7 million na tricycle drivers, mga 250 to 300,000 na mga jeepney drivers, dagdag pa mga 200,000 na mga motorcycle taxi, delivery riders, UV Express, TNVS, 2.2 million yung baseline natin na dapat tulungan. Tapos, magkano naman dapat ng tulong? Well, actually, sa jeepney drivers lamang, yung 44 pesos na pag-increase sa krudo, tumaas ang gastusin nila sa isang araw ng 1,300 pesos. Ngayon pa lamang, nakain na yung netong kita nila pagkatapos ng boundary. So, ang I think mahalaga doon, magmula tayo sa konteksto, gaano karami na kailangan ng tulong, at gaano kalaking tulong nila. Kaya, tama naman kayo. May binibigyan na tulong yung pamahalaan, 5,000 daw for the mga transport workers. Tapos nung ulit naman kanina, may 20, 30, 40,000 tinutulungan. Pero yung nakita namin huling ulat ng DSWD, 360,000 lamang ang transport sector na tutulungan. Ano pa naman yung balanse na 1.8 million na hindi maaabutan ng tulong? Kaya yung kinikwento kanina na nag-aagawan, sa totoo lang, sintomas lang yan ng problema. Ang konti kasi binibigay na tulong. So, yung pag-inggitan, agawan dyan, mangyayari yan kasi hindi nga sapat ng tulong at hindi nakadesenyo na tulong para sa lahat. Pero unang baitang lamang yan. Yung sunod na dapat tulungan yung mga mangisda, magsaka. Tapos may domino effect yan. Kung yung mga mangisda, magsaka, napili na hindi magsaka, hindi na mapalaot, apektado yung supply, tataas ang presyo ng bilihin. Yung katlong baitang, yung more or less, sa amin, panghawakan natin yan, more or less, 18 milyong pamilyang Pilipino, mahirap o vulnerable, ano man pitik pataas ang presyo ng batiyang produkto, serbisyo, sila mag-absorb yan. So para sa amin, hindi may iwasan. Ang laki ng problema talaga, ang laki ng pangailangan ng subsidyo para protektahan ng hanap buhay. Pero actually, kailangan ng subsidyo ayuda para protektahan yung purchasing power. Ang nakakalungkot talaga, napakalinaw ang attitude ng gobyerno. Kung sasabihin niya normal, sasabihin na huwag mabahala, huwag mag-fear-mongering. Ang policy choice ng gobyerno, pinipili niya na ang may hirap ang magdadala ng bigat ng pag-angkop sa krisis. Maling-mali talaga yun sa amin. Yung pagdating din dun sa pamasahe, hindi tanggap ng transport sector yung pagtataas ng piso lamang. Ang gusto nga nila ay 5 pesos. Pero lalo sila nag-react na piso na nga lang, binawi pa ng Pangulo. Anong take nyo on that? Bakit kaya ganun ang naging desisyon ng Pangulo considering na hindi naman ito i-announce din ng DOTR, ng Transport Agency natin, na kung wala naman itong basbas din ng palasyo? Well, syempre speculative, pero aming pagtansya dyan, kinalkula ng Pangulo. Kasi sa ngayon, medyo matagal-tagal eh. I mean, hindi na matagal. Sino kinakailangan ng mga 2 linggo hanggang 3 linggo, isang buwan, para tumama dun sa presyo sa palengke. Halimbawa, itong pagtaas ng presyo ng crudo. So medyo may konting lag time. Ang kagat na tinamaan yung transport sector. So mukhang may calculation ng Pangulo na para hindi masyadong maramdaman muna sa araw-araw ng pinakamaraming commuter na mahirap at middle class din naman, yung 1 pisong taas, winithhold niya kasi may konting baril naman na binibigay. Pwede sabihin sa transport groups, may 5,000 naman dyan na bibigay sa ilang libong na mga membro. So mukhang may pag-calculate doon na yung blowback sa kanya na hindi ituloy yung transport na fair hike, mamamanage siya dun sa mga transport groups habang iniiwasan na ngayon pa lamang maramdaman araw-araw ng milyong-milyong commuter yung problema. Pero sa amin, ito talaga natutuwa kami sa mga nakaraang paglulunsad ng transport strike ng mga transport groups. Nakita mo talaga yung ordinaryong mamamayan handa magbayad ng mataas na pamasahe kasi kita nila gaano kahirap ang buhay ng mga jeepney driver. Pero sa amin, hindi dapat ipagbangga yun eh. Ang mahirap at middle class, ito mga main commuters, ito yung may mga jeepney, may mga tricycle. Pero ang susi dyan yung gobyerno. Kasi kung ano man ang dagdag na pamasahe, hindi naman yung mayayaman nagbabayad yan eh. Mahirap at middle class din. So kung sincero ang gobyerno na tulungan ang mahihirap, tulungan ang ordinaryong Pilipino at pigilin yung paglala ng kahirapan at bigat ng krisis, hindi actually dapat sa pamamagitan ng fair increase. Kumbaga, pinapasa niya yung pag-support sa transport group sa kapwa mahirap nila. So sa amin, yung nga kaya sobrang bitin na bitin yung binibigyan suporta sa ilang transport workers lamang. Parimihin sana yung makaka-receive ng subsidies at palakihin yung subsidy yung binibigay nila. At magastos talaga siya, walang duda.
Pero ang punto namin, yun naman ang papel ng gobyerno eh. Alam ng gobyerno sinong mayaman sa isang lipunan. Alam nyo kung sinong pwedeng buwisan para makapagbigay ng serbisyo sa nakararami. Para sa amin, ibalik natin ngayon. Hindi pwede sabihin ng gobyerno na wala siyang kita kung hindi niya ginagalaw yung naipon na trilyon-trilyon pisong yaman ng mga bilyonaryo. So, last point po, nung 2020 pa lang, nung COVID, nung huling pinag-usapan yung malaki ang subsidio ayuda, ang propose na yung ibon, magpauta ng buwis sa mga bilyonaryo, napakaliit. 1, 2, 3% sa yaman nila over 1, 2, 3 billion. Hindi pa abot ng 6% ang babayad ng pinakamayamang bilyonaryo. Mas maliit pa nga yan kaysa dun sa VAT. Hindi pinansin ng gobyerno. Kung pinatupad sana noon, di may more or less 500 to 600 billion pesos kada taon ang gobyerno para sa ganitong klaseng ayuda. Pero yun nga, back to zero tayo ngayon, may bagong krisis, buti nga may iba pang ekonomista pinapropose yan. Pero ang tanong, yung gobyerno ba ay pipiliin na yung bahagi ng pag-adjust sa krisis pag angkop ay pasan ng mga bilyonaryo? Mukhang hindi. Pero sana naman hindi. Isa po sa inyong panukala yung pagtanggal nga o pagbawas ng VAT at excise tax sa langis. Paano nito agad mararamdaman yung epekto sa presyo ng bilihin? Hindi po ba mas pabor din ito sa mayayaman? Totoo yan. Si estimate namin kung tanggalin yung excise tax, mga about 250 pesos madadagdag sa bulsa ng mga mahirap. Kung isama na din yung VAT sa oil, baka umabot ng maybe about 400 to 500 pesos sa mga pinakamahirap na pamilya. Totoo, kung mas mayaman ka, mas malaki yung konsumo mo, may pakinabang ka. Pero ang point namin dyan, kung may isang measure, isang solusyon na nakatulong sa mas marami, sa mabilisang paraan, bakit may pagkakait sa kanila just because may ilang makikinabang na mga mayayaman? Kumbaga, kasalanan ng gobyerno yan na sa mahabang panahon, hindi siya nakalikod ng sapat na pondo para sa direktang subsidyo. Kasalanan na niya na hanggang ngayon, para nabagit nyo nga, pati LGUs medyo nagkandarapa pa dun sa sistema ng pag-distribute ng ayuda. So, habang hindi yan mababawi overnight yung paglikom ng pondo at yung pag-ayos ng sistema sa pagbigay ng ayuda, ito, yung pagtanggal ng oil excise tax at oil VAT sa mabilisang paraan, milyon-milyong pamilya matutulungan at karamihan naman ng Pilipino, mahirap at middle class, tulungan na sila kahit na kaunti. Tapos, sige na nga, kung may ilang mayayaman na mabubulsa yan na pakinabang, itong punto namin, ba't di dagdagan ng buwis sa kanila? Bakit ang direksyon ng gobyerno sa mga nakarang taon, bawasan ng buwis sa mayayaman, bawasan ng buwis sa malaking kumpanya, at hanggang sa ngayon, protektahan ang yaman ng iilan na umaapaw sila sa pondo. 3,000 bilyonaryo, may 8.2 trillion pesos. Ano ba yung 1, 2, or 3% ng buwis doon? Yung nawawala sa kanila dyan, mas malaki pang nawawala sa kanila sa galon na sa stock market sa isang araw. So parang medyo ang kipot ng pag-iisip ng pamahalaan So I think sana kung mawala na sila dyan, kung sincere sila na hindi balikatin na ordinaryo Pilipino yung bigat ng pag-angkop, pag-adjust sa matinding krisis na ito. Sa usapin naman po ng pondo, sinasabi niyong maaaring mag-realign ng budget at magpataw ng wealth tax. Gaano ito ka-realistic na maipatutupad? Okay, kung realistic lamang, cliche political will. Pero bilangin natin, ilan ba yung bilyonaryo na umamin na bilyonaryo sa Kongreso? 5 kongresista lamang at 2 senador lamang umamin na bilyonaryo sila. So 7 out of maybe 320 legislators yan. Sa lipunang Pilipino, may 115 million population tayo. Ilan bang bilyonaryo? 3,000 lamang. 0.003% lamang ng populasyon ang bilyonaryo. So kung sa numero lamang titingnan, itong wealth tax ay at the minimum dapat suportado ng 99.997% ng mga Pilipino. Even sa Congress, yun nga, theoretically, 7 lamang ang dapat mag-oppose dito. So realistic ba siya? Sa amin, pag-usapan natin, itulak natin yung ating mga representatives na tumatawa naman sa interes na nakararami, titulak natin. Kasi kung magkakasya tayo dun sa being realistic, ibig sabihin, tatanggapin natin yung umiiral na kaayusan na pinoprotektan ng yaman. Habang kung may kailangan na pondo yung mahirap, di ba grabing pahirapan? Sa amin, yun ang pinaka-nakakalungkot dito yung para makuha ng kahit na kaunting tulong para sa mga sobrang nangangailangan, grabe yung tumbling ang kailangan mong gawin. Samantalang, yung mga kumpanya sabihin, tulad ng COVID, nako, may krisis. Pwede ba kayo bawasan ng corporate income tax?
binawasan from 30 to 25%. Tapos sabi ni Pangulong Marcos, kulang pa yan. Bawasan pa from 25 to 20%. At mayorya ng corporate income tax binabayaran ng malaking kumpanya, more or less 120 to 140 billion pesos a year ang nawala sa kita ng gobyerno. Ininvest ba ng mga kumpanya yan? Hindi eh. Mahina nga investments ngayon eh. So, ano nangyari dun sa tax breaks na nakuha ng mga kumpanya? Binulsan nila bilang tubo. Tapos sabihin ng gobyerno ngayon, wala kaming pondo para tulungan lahat ng nangangailangan. Medyo baluktot ang pag-iisip, Ma'am Cheryl. Sana man lang yung nakuha nilang tax break ibigay natin sa taong bayan. Sila na, Oo. mula na dito. Or pwede ba yun yung sa wealth tax, or sabihin na lang na pag mga ganitong sitwasyon okay, yung mag-break even man lang lahat nitong mga kumpanyang ito. Wag nyo na munang isipin. Pwede bang sa 2 to 3 months ay kahit break even lang, tapos whatever yung kinita ay ibigay na lang natin sa mga nangangailangan or dun sa mas nagigipit sa mga panahong ito. Sakto, umpisa natin sa mga oil companies, di ba? Alam mo, sobrang frustrating every time may problema sa pagtaas ng presyo ng krudo. Doon lamang pinag-uusapan seriously yung mekanismo sa pagpapresyo ng mga kumpanya. Hanggang ngayon hindi natin alam eh. At nakakalungkot yung gobyerno. Again, nakita ko yung dami-daming memes. Taga-announce lamang, taga-suporta sa mga kumpanya. Medyo kabaliktaran yun eh. So sobrang susing kalakal ang langis at produktong petrolyo. Sobrang laking epekto sa araw-araw na gastusin ng pamilyang Pilipino. Hindi pwedeng iiwan sa kamay ng mga kumpanya na ang tanging interes ay tubo. Hindi pwedeng iiwan sa kanila yung pagpepresyo. So sana, pinaka-minimum sana ngayon pa lamang, maging mas transparent yung mga kumpanya doon sa pagpepresyo nila to make sure na makatwiran yung pagpe-pass on nila. Pero isang immediate example lamang. Last year, noong January 2025, yung Dubai crude, $82 per barrel. Nagsarado yung taon, $62 per barrel na lang. Nabawasan ng $20 per barrel, almost 25%. Nag-pass through ba sila? Alam niyo yung diesel, 58 pesos from the start to finish ng taon. Tapos, not coincidentally, yung Petron, last month, nag-announce record profits in 2025. Isip ko, 1 plus 1. Medyo it makes sense, di ba? Kung di pinas through at binulsa yung kita. So sa amin, good example yung anti-corruption drive last year eh. Nung nagkaroon ng sumbong sa Pangulo website, hindi pa kompleto eh. Hindi pa abot kalahati ang nilagay ng mga datos doon. Na-mobilize yung publiko, na-check yung corruption. I mean, hindi nawala. Promise, hindi mo siya nawala. Pero kahit pa narendahan yung pinaka-sobrang abuso ng flood control projects. Okay, unfortunately, nandiyan pa rin ang road projects, nandiyan pa rin yung mga gusali, tulay. Pero at least yung flood control narendahan. Niisip namin, simpleng paglalabas sa impormasyon, nakagalaw yung publiko, nakagalaw ang civil society, nakagalaw ang media, na pressure yung mga corrupt, na moderate yung greed nila. Sa amin, gano'n lang ang panawagan. I-moderate natin yung greed ng negosyo. At promise yung negosyo, hindi interest ng publikong iniisip ng negosyo. Ano man ang press release nila, ano man ang husin ng pagkasulat ng statements nila, ang negosyo, negosyante, tubong habol nila. At okay yan for mga non-essential products, pero yung langis na apektado yung gastusin ng ordinaryong Pilipino, sobrang mali talaga yun para sa amin. Sa gitna po ng krisis, dapat na po bang magdeklara ng state of national emergency ang pamahalaan? Sobrang halaga yun kasi kung mag-declare ng state of national emergency, mas mabilis makakagalaw even within the current budget. Mobilize yung calamity funds, makapag-realign ng savings at iba pa. Pero we argue, kukulangin yun. I mean, mahalaga yung state of national emergency para yung current budget ngayon, current items, lalo na yung medyo na realign from flood control to ayuda, mas mabilis may ilalabas yan. Pero we argue kulang pa yan eh. Kung mag-declare ng state of national emergency, nakikreate actually yung legal basis din na magkaroon ng supplemental budget na bilisan ang pagpatupad ng mga batas tulad ng Price Control Act, but also, more importantly, mag-generate ng bagong revenue sources. At tingin namin, yung pag-generate ng bagong revenue sources from a billionaire wealth tax na 3,000 lamang matatamaan na Pilipino na mag-mobilize ng revenue sa pagtaas uli ng corporate income tax. At actually, pagtaas din ng buwis dun sa mga mayamang pamilya kasi nabawasan ng buwis nila because of the train law. Ito yung panahon ng krisis. Di ba, kung usapin ng sama-sama together, the burden dapat should be on those na may kakayanan. Hindi yung
resiliency na naman. Yun ang sobrang sakit sa tenga. Pinipilit yung mga Pilipino mag-adjust na lang based sa iyong pangailangan kasi resilient naman kayo. Medyo hindi naman dapat ganyan ang laro ng gobyerno. Sana yung gobyerno para sa interes na nakararami. Ano pa ang nakikita niyong long-term solution sa ganitong problema? Well, ang pinaka long-term solution naman talaga ay susupin ng langis, bawasan ang ating dependence sa langis. So, mga hakbangin dyan, isang basic dyan. Anong kabilang sa pinakamalaking consumer ng langis? Private vehicles. Mag-invest sa public mass transport. Mag-invest sa electrified public mass transport. Mag-invest sa solar panels. Mag-invest sa hydropower, sa wind power. Lahat niya kailangan ng pondo ng gobyerno. At more than that, kailangan ng disiplina ng gobyerno na pag-uusapan at i-implement, hindi lang sa pondo ng krisis. So sa enerhiya, ganun kasimple lang. Bawasan ng pag-rely sa crudo kasi wala naman, unless may ma-discover sa Pilipinas, para mabawas yung epekto ng palos at pandidig ng pamilihan, di wag tayo masyadong bumili. Public mass transport, electrified vehicles, tapos yung renewable sources. Pero yung pinaka-basic talaga sana, kasi hindi naman may iwasan na vulnerable tayo sa galaw sa pandaigdigang pamilihan, simple lang, paunlarin yung Pilipinas. Paunlarin yung lokal na industriya, paunlarin yung lokal na agrikultura, para pagpapasok tayo sa krisis, hindi yung mahigit kalahati ay nagkasabing mahirap sila. Kung mas kaunti na yung mahirap, mas makaunti na yung gastos ng gobyerno, at okay na resiliency ng meron ng bilyonaryo. Sana all lang ang point namin. Sana all ay may kasaganahan para yung resiliency mo hindi dahil sa kaya mo tiisin yung hirap, kundi may malalim kang bulsa, may mapagkukunan kang yaman. Ganito klase resiliency sana para sa lahat. Ano rin po yung dapat asahan, paghandaan ng publiko sa mga susunod na buwan? Well, sa amin talaga, ang pinakatampok dyan, I don't think may makaasa ng dagdag na kita, dagdag na trabaho. Even before the crisis, ang problema tayo dyan. Ang kailangan natin asahan, dodobling presyo ng bilihin. Tayo ba dapat mag-adjust dyan? We argue hindi. Mag-ingay tayo. I-challenge natin ng gobyerno kung seryoso siya sa sinasabi niya na gusto niya tulungan na mahirap, kung seryoso siya na gusto niya pigilan ng yung paglala ng kahirapan, bigay ng ayuda, subsidyo sa lahat na nangangailangan sa sapat na laki ng kinakailangan at hindi yung panandaliin lamang para may press release na may ginawa. At kung gugustuhin ng gobyerno, pwede naman, grabe yung otoridad, rekurso, kapangyarihan ng pamahalaan na piliin na hindi mahirap pa magdadala ng bigat ng pag-adjust sa krisis. Nasa kanyang kapangyarihan yan, kung hindi niya ginagawa, kasi ayaw talaga niya. At yun ang medyo ikagalit natin at ireklamo natin. Marami pong salamat sa inyong oras. Si Ibon Foundation Executive Director, Sonny Africa.